What's up guys? Welcome back to the channel. This is Jay and in this video magkakaroon tayo ng isang product review. Re-reviewin natin ang Fine AM8 na microphone. Let's do this! Full disclosure bago tayo magtuloy sa video na to, pinadala sa atin mismo ng Fine tong mic na re-reviewin natin ngayon. Pero ang kondisyon naman natin tuwing may nagpapadala ng product na re-reviewin natin is we can give our honest opinion about it. So makakaasa kayo na magkakaroon pa rin tayo ng unbiased na feedback tungkol sa product na to. Let's do a quick unboxing para makita niyo yung mga makukuha niyo pag binili niyo tong product na to. So unang-una, yung box na gamit nila mismo is actually maganda yung box na gamit nila. Maganda yung packaging and marami kayong makukuhang information about the product itself. So yung product na to, obviously as I've said, came from Fine. So ayan yung spelling pero ang basa dyan ay Fine. Kung bakit ganyan, tanongin nyo na lang yung Fine mismo. So let's open it and ito yung makukuha natin. First off, meron kayong user manual. So yung user manual is written in English, so magagamit nyo yan, huwag nyong itapon. Then meron kayong makukuhang base plate, ayan. And then sa loob, may makukuha kayong yung microphone mismo. Pag-usapan natin in detail mamaya yung mga parts na yan, pakita lang muna natin laman. And then lastly, meron kayong makukuhang USB-A to USB-C na cable. 2 meters yung cable and mukha naman siyang matibay. So hindi kayo magpapalit ng cable agad-agad. All in all, meron kayo makukuhang 4 na products. So meron kayo ng user manual, meron kayo ng base plate, yung mic mismo, and then meron din kayong USB cable. Now let's talk more into the details of each one, yung each one na makukuha ninyo, especially yung mic at saka yung mismong base plate. Simulan natin dito sa base plate. So ito yung base plate, rubber yung ilalim niya, and then meron siyang screw dito. Then this is your mic. So yung mic is may kasama ng windscreen. Pag tinanggal nyo, ganyan yung itsura niya, and siya rectangular yung form factor niya as you can see from here. Then yung size niya, ayan, in comparison to my iPhone 12 Pro, ganyan yung size niya. Plastic siya, no, pera lang to, metal, so magaan siya overall. Then when it comes to the buttons and knobs, so may knob kayo for volume control ng mic and also sa volume control ng para sa speaker. Then hindi ko alam kung nakikita nyo dito, pero dito meron kayong button para papalitan yung ilaw ng RGB kasi may RGB tong mic na to. Then sa likod niyan, that's gonna be your mute and unmute button. Touch sensitive lang siya. Alright? Then dito tayo sa ilalim. Sa ilalim, you'll see yung RGB. Ito yung pinaka RGB lighting niya. Then may mga iba't ibang ports dito. So this is your USB-C port kasi pwede nyo tong i-connect sa computers ninyo, sa mga devices niyo direkta via the USB-C connection. Then you have your 3.5mm jack para sa speakers ninyo or headphone. Then you have your XLR connection. So pwede nyo siyang i-connect via USB-C for your digital connection or for your analog connection, XLR connection. So just in case may mga audio interfaces kayo like this one, I have my Focusrite 2i2 here. Pwede nyong gamitin pa rin tong mic na to, i-connect dito sa audio interface. Yun nga lang, pag naka-audio interface kayo, by the way, using the XLR connection or pag naka-XLR connection kayo, hindi nagagana yung RGB. Alright? So, be mindful of that. Now, ito medyo weird, no? Kasi ito yung pinaka base stand and ito nga yung para dun sa mic. Ang weird dito, hindi siya match. Ang liit nito, screw para dito, or ito malaki para dito sa screw. So, you have to have a thread adapter. Buti na lang may thread adapter tayo. Magagamit natin to. Pero just in case, hindi ko alam kung nakalimutan lang ba nila o hindi. Pero kakailanganin nyo ng thread adapter para magamit to dito sa base plate. And then the other weird part lang, white yung mic natin, I mean, pero black yung nandito sa print. Hindi ko alam kung, again, dahil lang sa ito yung review product na gagamitin natin, pero hopefully sa actual, kung ano yung binili yung mic na color, yun din yung print sa labas para hindi kayo malito. So anyway, that's it, and then we're gonna proceed with just testing this mic. Alright, so okay. Kinonect na natin yung mic. Ayan.
Nakakonect na yan sa computer natin directly via the USB-C connection. Ito pa lang munang mic na to yung gamit pa rin natin sa pag-explain ko sa part na to. So ayan, kita nyo yung RGB. Pwede nyo palitan yung color. Pindutin nyo lang to, napapalitan yung color nyan. And then sa likod, ganyan yung itsura niya kapag naka-unmute siya. Kapag naka-mute, pag tinap nyo yan, ganyan, magiging color red yung kulay nito. Alright, so the other thing about this is ang importanteng aspect pala nito. This is an end addressing dynamic microphone. So dito kayo magsalita sa ibabaw, hindi dito, hindi rin dito, dito. Alright, so importante yan kapag ginagamit nyo tong mic na to. And as I have mentioned, this is a dynamic microphone. Hindi siya kasing sensitive ng mga condenser microphone, pero okay lang yun, no? Hindi naman yan the end of the world kung sakaling hindi kayo condenser. Just remember, yung condenser is mas sensitive yon. So yung mga onting kaluskos, yung mga sounds na nasa paligid nyo, rinig agad yan. So kung medyo maingay sa paligid nyo, you just better use a dynamic microphone para hindi maririnig yung nasa paligid nyo. Kung ano lang yung malapit sa mic, yun lang yung maririnig. Alright? So, with that being said, let's do some test para sa mic na to. Okay? Alright, so ito na yung mic na gamit natin ngayon. Ito yung isa sa mga medyo disadvantage ng mic na to. Medyo mababa siya. So ngayon, nakapatong siya dito sa table ko. Ipakita natin yung screen natin dyan. So ayan, nakapatong lang ng ganyan. And yeah, nawawala na siya sa screen, hindi nyo na makita. Now, yung iba gusto ng ganyan, yung iba ayaw ng ganyan. Ang problema dito, kapag umasa lang kayo dun sa baseplate at saka yung sa mic mismo, medyo malayo kayo dun sa mic. And yung mga mic na ganito minsan, pagka masyado na kayong malayo, hindi na ganun kaganda yung sound. So, para ipakita natin, demo natin, so ito yung pagsalita natin. Yung volume natin ngayon, may I think what I'm also just trying to say, you will most likely buy a different mic stand, and I would recommend you na bumili ng mic stand or boom arm if you want to use this mic na mas maging maganda yung sound. Okay, so lipat ko lang tong mic na to dito sa mic stand na to para mas maging maayos yung review natin. Alright, nalipat na natin yung mic natin dito sa mic stand na to. I think meron na namang magtatanong ng tungkol sa mic stand na to. Wala akong link ng mic stand na to. Binili ko to talaga sa physical store. I have a video talking about this mic stand. Ito, post ko yung link dito or dito. Anyway, lalagay ko yung link dyan para makita nyo yung tungkol sa mic stand na to. Going back to the mic, pwede na tayong gumawa ng mga test. Wala tayong enhancement na gagawin sa sound as is. And yung volume natin ngayon is around 70%. Alright, so simulan natin tong test natin sa just ambient sound test. Tahimik lang tayo and pakinggan natin kung ano yung mapipick up niyang sound. Alright, so that's it, no? I think medyo tahimik naman yan kasi unang-una, well, tahimik sa kwarto natin, bukas lang yung aircon natin. And then, medyo may ugong yon. Yung computer natin, hindi umuugong. May nanonood ng TV sa labas, pero hindi naman ganun kalakas and walang masyadong ingay dito kahit sa labas ng bintana natin. And then at the same time, this is a dynamic microphone. Sabi ko nga, hindi siya ganun ka-sensitive katulad ng mga condenser microphones. So kung gusto niyo ng medyo hindi napipick up yung sound sa paligid ninyo, lalo na kapag maingay sa paligid ninyo, just use a dynamic microphone. Huwag nyo nang piliting gumamit ng condenser microphone. Okay? Then, i-check natin yung mic volume test. So, babaguhin lang natin yung mic volume para lang magkaroon kayo ng idea nung kung gaano kalakas or kahina yung volume pickup. Alright? So, sabi ko, this is around 70%. Lagay natin sa 25%, then 50, and then 70, and then 100. Alright? So, lagay natin sa 25%. 25% na volume ng mic. Yan yung sound. This is around 50%. We're trying to keep our voice volume as similar
as possible. Then, ito yung 70%. Ayan yung pickup niya. And then, lagay natin sa 100%. So, ito yung 100% na pickup nung mic, yung volume, 100% volume nung mic, and ito yung pickup niya. Now, ibabalik ko lang sa around 70%. Okay? Alright, so there you go. Yan yung ating mic volume test. Now, let's do our polar pattern test. So, itong mic na to has a cardioid polar pattern. So, pinakamalakas yung pickup sa harapan. Ayan, if you imagine kung 3D siya, so malakas, and then habang papunta sa likod, pahina ng pahina. So, try natin yan, i-test natin. So, magpe-play lang ako ng long beeping sound, and then iikot natin siya sa mic, and then pakinggan ninyo yung pagkakaiba ng sound. Okay? Alright, so I think ang dapat yung narinig doon, malakas siya dito, and then habang nilalagay natin sa likod, pahina siya ng pahina. So, again, tip din yan para sa mga cardioid polar pattern ng mic. Yung mga ayaw ninyong marinig masyado, ilagay nyo doon sa bandang likod nung mic, okay? Or doon sa likod nung kung nasan yung capsule para makita, hindi siya masyadong maririnig. Okay? Now, let's do our sound proximity test. So, typically, ginagawa ko to dati, nagsasalita ako, and then palayo lang ako ng palayo sa mic. Pero ang gagawin natin ngayon, para medyo mawala yung variable na baka nagbabago lang yung volume ng boses natin, magpe-play tayo ng long beeping sound galing sa cellphone natin, and then ilalayo natin siya ng ilalayo sa mic para magkaroon kayo ng idea kung gaano maapektuhan yung pickup sa sound. Alright? So, unahin natin yan muna dito sa pinaka malapit talaga. Medyo ano yung volume ng cellphone niyo or ng kung ano man yung ginagamit niyo ngayon kasi baka masyadong malakas, okay? Yan, malapit talaga siya sa mic. Ilayo natin. This is around 6 inches away. Mga 12 inches away. Ito siguro mga 1 metro yung layo. And then ito mga 1.5 meters away. Alright, so ayan, nagkaroon ka ng idea kung gaano yung pickup ng sound, depende sa kung gaano siya kalayo dun sa mic. Now, let's do our mechanical keyboard test. So, tingnan natin kung ano yung pickup niya sa keyboard natin. So, meron tayong mechanical keyboard dito sa desk natin. So, mechanical keyboards, mas clicky siya. We're using Gateron brown switches para dito sa keyboard natin. So, ito yung normal na typing. And ganito yung tunog pag rage typing. Alright, so there you go. Sana nagkaroon na kayong idea kung ano yung magiging pickup niya sa keyboard niyo kapag ito yung mic na gamit ninyo. Next is yung isa sa mga paboritong test ng mga nanonood sa channel natin pag by mic review tayo, the electric fan test. So, gagawin natin, yung lakas muna is 1, and then 2, and then 3, and then pakinggan lang natin yung pickup niya doon sa hangin, no? Coming from the electric fan. So, let's go. 1. Then, ito yung 2. Yan yung pickup niya. And try naman natin yung number 3. Alright, there you go. Yan yung number 3 na sound. I think mas malakas yung pickup niya. Nakikita ko na yung dun sa sound meter medyo malakas na yung kuha niya dun sa hangin. So now naman, ang gagawin natin, itatry natin i-simulate na yung electric fan is nasa likod ng mic. Kasi sabi ko nga, cardioid polar pattern to, mas malakas yung pickup dito sa bandang taas, and then dun sa likod, sa ilalim, is mas mahina. So i-flip lang natin tong mic natin, and then i-on natin yung electric fan natin. So, ganito yan. Ito muna yung 1.
ito yung 2. Number 2. And then ito yung number 3. Okay, so sa tingin ko, tinitingnan ko yung meter, medyo mas mahina yung pickup niya kapag doon sa nakatapat sa likod, no? So, again, ang point diyan, kung may electric fan kayo, huwag niyong ilagay sa likod niyo. Ilagay niyo sa likod relative doon sa mic, or in this case sa ilalim ng mic, no? Doon. So, sabihin, doon niyo sa direction na yun ilagay yung inyong electric fan para kung sakaling kailangan niyo talaga mag-electric fan, mas mahina ng onti yung pickup niya. Okay, ito, just for fun, let's do this. I think nakita ko yata to sa isang comment section dun sa isa kong mic na tines. Sir, meron po ba kayong test na kung paano yung pickup niya kapag may tumitilaok na manok? So, just for fun, let's do a rooster sound test, or tilaok ng manok test. So, gagawin natin, play natin to, lalayo tayo ng lalayo, and pakinggan natin kung paano niya mapipick up. Alright, so ito muna, pag malapit. Baka may katabi kayong manok eh. Ayan. Layo tayo. Layo pa natin. Layo pa natin. Alright. So, yan yung sound. Now, sabi ko nga, ito ay dynamic microphone na may cardioid na polar pattern. Now, lahat ng yon is kuha ko kapag nasa bandang harapan ng mic. So, tingnan natin pag nasa likod kung paano niya ma-pick up yung sound na yon. So, ito yan. Lagay natin sa likod ng mic. Ilalayo ko pa. Layo pa natin. Alright. There we go. I think ang expectation ko dyan, habang lumalayo tayo, no, sa harap na, relative sa harapan ng mic, is pahina ng sound also, although marinig nyo pa rin. Kapag nasa likod, pahina pa ng pahina habang mas malayo, palayo ng palayo, and mas malaki yung noise reduction pag nasa likod kayo ng mic or nasa ilalim ng mic yung galing yung sound. Alright, so I don't know. I hope you enjoyed that test. That's the first time that we've done that sa channel na to. Alright. Alright, acoustic guitar test tayo ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong hawak na acoustic guitar, and tatry din natin kumanta. Ulitin ko, tatry lang kasi alam ko nang sablay yung boses natin. Pero gagawin lang natin to para sa demo na to, para lang mag-idea kayo kung paano tong mic na to kapag sabay yung vocals and yung instrumento. So, meron din pala ako biglang suot na headphones kung mapapansin nyo kasi gusto kong ma-monitor yung sound, yung kanta at saka yung gitara para ako na unang mag-suffer bago pa kayo. And then, yeah, nabanggit ko rin naman kanina na may 3.5mm jack tong mic na to para nga pwede kayo magkabit ng headphones and meron siyang monitoring capabilities. Okay? And then at the same time, yung mic itututok natin ng hati ng gitara at ng mic para medyo mas balance yung sound ng boses and gitara natin. Okay? Yan. Tuktok natin ng ganyan. There we go. And yeah. Teka, urong natin ng onte. Ayan. And ayan. Will it be a pavement or a sidewalk? When I finally lay my eyes on you, someone I've already loved, or will you find your way out of the blue? Will it be my flat or your apartment? When I finally realize I do, will we meet on Baker Street or find ourselves on Melrose Avenue? Alright.
Okay, dyan na natin tatapusin yan bago pa masira ang mga araw niyo. Okay, anyway, that's our acoustic guitar test. Now, some of you may be curious kung pwede ba itong gumana sa mga cellphones. So, itry natin ngayon, okay? Alright, so ngayon, ang ginagamit natin pang record ng video na to is our iPhone. And sa ngayon, ang gamit pa nating mic is yung native ng microphone ng iPhone natin. Now, let's connect this mic to our iPhone using this, no, yung adapter na to. So, let's do that. And now, as you can see, na yung ating mic, ayan, may RGB pa, and yan yung mute and unmute button, di ba, yung color. So ngayon, ang gamit na nating mic is this one sa pagre-record nitong video na to sa iPhone natin. So to your question, pwede ba to sa iPhone? Yes, pwede nyo siyang gamitin sa iPhone niyo, just use an adapter, okay? Sa tanong na kung pwede ba itong gamitin sa mga Android devices, right now, ang pang-record natin sa part na ng video natin is our Sony Xperia 1 IV, which is an Android device. And as you can see, nakakonect yung ating phone. Actually, nakakonect yung mic na to sa phone natin using an OTG connector. And to prove na ito ay mic natin, so there you go. So to that question, yes, pwede siyang gumana sa mga Android devices. Now, what do I think of this mic? Well, there are things that I really like and there are things na parang medyo hindi natin gusto. So, doon muna tayo sa things na gusto natin. Number one, yung pag-capture niya ng boses. I think dun sa boses is panalo siya. I think may accurate yung pagkakuha niya. Yung pinapakinggan ko yung boses ko out of this, parang pasok na pasok siya. So para sa akin, that's a very big plus. Lalo na kung yung inyong content is just talking about something, kunya nag-stream lang kayo, you're gaming and nagsasalita lang kayo. That's actually very good. No? Itong mic na to is really very good at that. The other thing that I really like is yung design. And I'm digging this parang rectangular na form factor niya. And also yung kulay na to I really like as well. Then I like the fact na may mga iba't ibang control siya. Obviously yung gain knob for your volume and yung speaker knob. Gain knob as well is there. And you have a mute and unmute button. And also your button para sa pagpapalit ng RGB. So I really like that. Then lastly, I like the fact that you can use it on multiple devices. Pwede sa Mac computers, pwede sa Windows computers, pwede sa cellphones, Android, iOS, pwede rin sa PS5. And also, meron kang USB-C and XLR connection options. So I thought those are really good things about this mic. Now, para naman dun sa hindi natin medyo nagustuhan. Number one is, na-weirduhan talaga ako dito. No? Yung sa base plate na yung screw and yung screw thread nitong yoke, no, nung parang pinaka-connection na ako dito sa mic, hindi swak. Hindi ko alam nga kung nakalimutan lang nilang maglagay ng screw thread, pero just in case walang screw thread, bibili ka pa, it's a bummer kasi hindi mo agad magamit. And then, sakali mang hindi nga kasama siya, di ba? Parang hindi mo, kailangan mo pa ng isa pang tripod para lang mapagana. Paano kung wala kang ibang tripod na available? Then that's a little bit of a bummer. Or paano kung wala kang ibang mic stand na available dyan? It's a bummer, right? Wala kayong boom arm, hindi mo agad magamit yung mic. Pwede mahawakan mo na lang, pero medyo weird, diba? Pero yeah, that was, I think, a little bit weird for me. Secondly, pagdating sa instrumento, sa pag-record ng musical instruments, for example, yung gitara kanina, I don't think this is, really good at that. Mas, nung pinakinggan ko yung music or yung na-capture na sound, mas naka-focus siya dun sa medyo bassy parts. Yung treble and mids, I think hindi niya ganong na-capture ng maganda. Pero if you're happy with that sound a while ago, then so be it, no? And then lastly, is just the fact na wala siyang software support. So, kung ano man yung setting na meron na agad tong mic na to, that's it. No? Hindi katulad nung may mga mic na may software support, meron na kayong, pwede nyong galawin yung frequency ng mic kung gusto nyo may low pass filter, high pass filter, or parang presence boosted or bass boosted, pwede nyong gawin. Pero kung ano man yung equalizer na meron tong mic na to, kung ano yung settings niya sa equalizer niya, that's it. So, yeah, but overall, I think, if I'm just gonna be talking a lot, this mic is gonna be definitely for you.
Alright, so that's it, no? Tapusin natin yung video. Maraming salamat sa pagstay and I hope to see you in the next one. Again, this is Jay and see you in the next one. Peace out.